Sa loob lamang ng ilang araw, tahimik ang lahat sa larangan ng digmaan sa gitnang silangan. Patuloy ang pag-uusap at tila lalong nalalapit ang kapayapaan matapos ang pinsala ng Operasyon Matinding Pot. Pero kung may isang bagay na itinuro sa atin ng digmaang ito, iyon ay pwedeng magbago ang sitwasyon sa isang iglap. Titigil na ang pag-uusap. Magpapataw ang US ng mahigpit na naval blockade sa Strait of Hormuz para baliktarin ang laban sa Iran at alisin ang alas ng rehimen. Noong Abril 12, binago ni US Pangulong Donald Trump ang digmaan kontra Iran. Isang araw ay tila patungo sa kapayapaan. Ngayon, magulo na ang lahat. Inanunsyo ni Trump na magtatayo ang US ng naval blockade sa Strait of Hormuz, bukod pa sa sisirain ng natitirang kaunti sa Iran sa proseso. Malawak ang magiging target ng IR ng US. Maaring harangin ang mga nagbayad ng mga bayaring sinisingil ng Iran para sa ligtas na pagdaan sa kipot at malamang na hindi sila papayagang magpatuloy sa kanilang pupuntahan. Iyan ang mga pangunahing bagay. Kung totoo nga, ibig sabihin walang barko. Pati mula sa mga kaalyadong bansa ng US sa Gulpo ang makakadaan doon. Malaki ito. At ginamit ng US ang sariling taktika ng Iran laban dito. Gayunpaman, ito rin ay hakbang na may malaking epekto sa mundo. Pero bago natin talakayin yan, kailangan muna nating itanong, paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon? 5 araw bago ang mainit na pahayag ni Trump, nag-uusap pa ang US at Iran. Isang pansamantalang tigil putukan na tatagal ng 2 linggo ang inanunsyo at sinabi ng Iran na muli nitong bubuksan ang Strait of Hormuz hanggat tumatagal ang tigil putukan. Naging tagapamagitan ng Pakistan sa US at rehimen ng Iran. At ang huling pakikialam nito ay nakapigil sa US na ituloy ang planong salakain ang mga pasilidad ng kuryente at tulay ng Iran sa ilalim ng Operation Epic Fury. Kahit pilit huminga ng maluwag ang mundo, may mga hamon pa rin. Isa na rito ang planong may 10 punto ng US at Israel para sa Iran. 2 magkaibang bersyon ang lumabas matapos ang anunsyo ng tigil putukan. At may tanong kung handa bang isuko ng Iran ang bagay na nais ng US at Israel na isuko ng Iran para matapos ang digmaan. Ang programa nito sa pagpayaman ng uranium. Sa huli, ang programang nuklear ng Iran ang nagdulot ng kabiguan ng usapang pangkapayapaan at tigil putukan. Ipinahayag ito ni Trump sa Truth Social noong Abril 12. Maayos ang naging pagpupulong. Karamihan sa mga punto ay napagkasunduan. Pero ang tanging mahalagang punto, ang usaping nuklear, ay hindi napagkasunduan. Agad itong ipatutupad, sisimula ng US Navy, ang pinakamagaling sa mundo, ang pagharang sa lahat ng barkong papasok o lalabas sa Strait of Hormuz. Hindi naging agad-agad ang pagpapatupad ng blockade at ipapaliwanag namin kung anong magiging itsura nito sa lalong madaling panahon. Pero naipahayag na ang anunsyo. Tumanggi ang Iran sa gusto ng Amerika, kaya babasagin ng US ang gitara sa ulo ng Iran. Ginamit ni Trump ang kanyang post para bantaan sinumang Iranian na magpapaputok sa mga barko ng US na papasok sa Strait of Hormuz na pasasabugin sila sa impyerno. Ipinaalam niya sa natitirang rehimen ng Iran na kaya maraming dating lider ang patay ay dahil tumanggi ang Iran isuko ang ambisyong nuklear. Sa isang kasunod na post, idinagdag ni Trump na nabigo ang Iran na tuparin ang kanilang mga pangakong tigil putukan at sinabi, nangako ang Iran na bubuksan ang Strait of Hormuz at sadya nilang hindi ito ginawa. Nagbulot ito ng pagkabahala, pagkakahiwalay at sakit sa maraming tao at bansa sa buong mundo. Maaring totoo ang lahat man ito. Ngunit may iba pang mga issue sa proseso ng negosasyon na nagdala sa atin sa puntong ito. Hindi nakatulong ang Israel sa sitwasyon. Ilang oras matapos ianunsyo ng US ang tigil putukan sa Iran, nagsagawa ang Israel ng malawakang pag-ataking panghimpapawid sa Lebanon, ayon sa BBC, na nagresulta sa 303 napatay at 1,150 sugatan. Di kasama ang Lebanon sa tigil putukan, giit ng Israel. Malamang na nakita ng Iran ang pag-ataking yon at naunawaan nitong sinusubukan ng Israel na atakihin ng Hezbollah, na isang proxy ng Iran na kumikilos sa Lebanon. Para sa Iran, maaring ibig sabihin ay halos kasisimula pa lang ng tigil putukan ay nalabag na ito. Ayon sa Time Magazine, isa pang issue ay maaring kulang ang alok ng US sa Iran. Iniulat na imumungkahi ng US na alisin ang parusa sa Iran at ibalik ito sa pandaigdigang komunidad, posibleng sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa US. Itinuturi ng Iran ang nuclear program bilang pangunahing hadlang at naniniwalang nagbibigay lakas ang posisyon nito sa Strait of Hormuz para humingi pa ng higit. Sabi ni US VP J.D. Vance, ibinigay na ng US ang pinakahuli at pinakamainam na alok nito sa Iran sa Pakistan.
Ang alok na yon, na kasamang pagtigil ng uranium enrichment ng Iran, ay hindi kayang iligtas ng Tehran ang kanilang dangal. Sa dulo, pride ang dahilan. Ayaw ng Iran na mapahiya sa nakikita nitong lubos na pagsuko kapag isinuko nito ang ambisyong nuklear nito. At hindi aalis ang US hanggat hindi napipigil ang mga ambisyong iyon. Kaya narito tayo ngayon. Alam ng US ng Strait of Hormuz ang pinakamahalagang pambargang alas ng Iran. Kaya binaliktad ng US ang sitwasyon sa sarili nitong pagharang sa kipot. Naniniwala si Trump na ito ang uubra ito. Hindi pa sila umalis sa negosasyon. Sa tingin ko, babalik sila at ibibigay nila lahat ng gusto natin, sabi ni Trump sa isang panayam sa Fox News. Dagdag pa niya, at sinabihan ko ang mga tao ko, gusto ko lahat. Ayokong 70%, ayokong 75%. Sinabi ko sa kanila, gusto ko lahat. Malapit nang magsimula ang mapanganib na larong patigasan sa dagat. Magpapadala ang US ng barkong pandigma para mag-blockade, tulad ng ginawa ng Iran gamit mabilis na bangka at drone. Malaking pagbabago ito. Kinukuha ang kontrol at nagiging seryoso na ang lahat. Pero di pa rin natin alam ang kung paano eksaktong gagana ang blockade ng Amerika. Ang alam natin ay nagsimula na ang paghahanda. Nagpadala na ng mga barko ang US sa Strait of Hormuz kahit hindi pa sila direktang kasali sa blockade. Hindi pa ngayon. Dumadaan ang mga barkong pandigma ng Amerika sa kipot para alisin ang mga mina. Ang USS Frank E. Peterson at USS Michael Murphy, dalawang American destroyer, ay kasalukuyang naglalayag sa kipot para maghanap ng mga mina. Pareho silang Arleigh Burke-class missile destroyers na may advanced Aegis radar system para matukoy at labanan ang drone o misil ng Iran na pwedeng paputukan sila. Posible ring ipadala ang USS Santa Barbara at USS Canberra dahil pareho silang may dalang MH-60 chopper na may ANAS-1 airborne laser mine detection system na kayang makadetect ng mga minang malapit sa ibabaw ng tubig. Posibleng nagdala rin ang US CENTCOM ng ibang barko para sa operasyon ng paglilinis ng mina. Sa ulat noong Abril 12, sinabi ng Jerusalem Post na maaring may dalang ANASC 200 at 35 airborne mine neutralization systems ang mga MH-60 na ipinadala ng US. Kagilib-gilib ang mga sandatang ito. Nilalagay sa torpedo tubes, expendable ang mga sistemang ito at pwedeng ipadala ng US sa anumang minang matuklasan nila. Sa madaling salita, expendable na surface drones ang mga ito at ang kanilang tungkulin ay magsagawa ng mga kamikaze na pag-atake sa mga minang Irani. Dalawa ang problema ng Amerika sa yugtong ito ng blockade. Maraming naval mines ang Iran. Tinatayang 2,000 hanggang 6,000 ayon sa Jerusalem Post. At kaya nilang ilagay ang mga ito gamit ang maliliit na bangka para kontrolin ang Strait of Hormuz. Maaring naglagay ng daan-daang mina ang mga bangkang iyon, pero walang tiyak na impormasyon. Sabi ng US, nakalimutan na ng Iran kung saan nila inilagay ang mina. Kung di alam ng Iran nasaan ang mga iyon, imposible ring malaman ng US ang info nang hindi gumagawa ng malaking operasyon sa paghahanap at pagwasa. Mukhang ganyang klase ng operasyon ang inilulunsad ngayon sa kipot habang tayo nag-uusap. At ang pangunahing layunin ng Amerika ay gumawa ng mga ligtas na daanan na magagamit nila papunta sa mga pangunahing daungan ng Iran. Iyan ang alam natin. Idineklara ni Trump na sisimula ng pagharang sa Hormuz pagkalatala ng video na ito. Nagbubunga ito ng tanong kung paano ipatutupad ng US ang pagharang. Kung paano ito gagawin ng US ay magbabago ng lahat. Bago yon, paalala lang na nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yon ang tamang oras. Mabilis na darating ang blockade. Noong ika-13 ng Abril, inanunsyo ni Trump sa Truth Social na haharangin ng US ang mga barkong papasok o palabas ng mga pantalan ng Iran sa ika-13 ng Abril alas 10 ng umaga 8. Sa madaling salita, nangyayari na ngayon ang blockade. Nahanap at nalinis man o hindi ng US ang mga minang inilatag ng Iran. Ang hamon ng Amerika ay ang pagpapatupad ng blockade na posibleng maging pinakamalaking balakid. Una, narito kung anong tila balak gawin ng US. Alam natin ang ilang plano ng Amerika. Lahat ng barkong matutuklasang nagbayad ng tinawag ni Trump na iligal na toll na sinisingil ng Iran sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz ay haharangin. Malamang, ang mga barkong pandigma ang maghaharang malapit sa labasan ng kipot. Malaki ang posibilidad na magpapadalang US ng mga sasakyang panghimpapawid tulad ng kanilang Apache helicopters at A-10 Warthogs para magbantay sa himpapawid ng kipot at magmasid sa mga komersyal na barkong sumusubok na dumaan. Magiging kapaki-pakinabang din sa US
ang Automatic Identification System o AIS, na nagpapadala ng mga radio signal na nagpapakita ng posisyon ng isang barko. Kung ipagpapalagay na ang mga barkong nagbabayad ng toll sa Iran ay naka-on ang kanilang AIS. Sakop na nito ang labasan ng Strait of Hormuz. Pero paano ang mismong kipot? Ayon sa BBC, ang US Navy Commander's Handbook o Naval Operations Law na isinulat noong 2022 ang naglalarawan kung anong susubuking gawin ng US sa kanilang blockade. Ayon sa handbook, ang naval blockade ay operasyon pandigma para hadlangan ng mga barko at eroplano, kalaban man o neutral, na pumasok o lumabas sa mga piling daungan, paliparan o baybaying dagat na pag-aari ng, inukupa ng, o nasa kontrol ng kalabang estado. Makikita na tatargetin ng US ang mas maraming daungan ng Iran sa Strait of Hormuz at mga baybayin kung saan pwedeng maglunsad ng maliliit na bangka. Ang Bandar Abbas, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng malaking liko ng Strait of Hormuz, ay malamang na maging target. Maaring gustuhin ng US na magtatag ang presensyang pandagat sa paligid ng isla ng Hormuz at isla ng Larak, na ayon kay Al Jazeera ay tagapagbantay ng Strait of Hormuz. Maaring kailangan din ng US na alisin sa eksena ang mga islang yon at malamang na atakihin nila ito mula sa himpapawid kaysa magsagawa ng mga operasyong lupa para gawin yon. Malamang na maging target din ang Arsaluya, mahalagang sentro ng enerhiya ng Iran at pintuan sa bahaging sakop ng Iran sa South Pass gas field. Ganon din sa isla ng Karg, na dinadaanan ng 70% ng iniluluwas na langis ng Iran. Mas malalim ang lokasyon ng mga ito sa Strait of Hormuz, kaya mahaharang lang kung mauunang kontrolin ng US ang mas madalapit na daungan at isla sa bunganga ng Kipot. Saklaw na noon ang mga barkong sumusubok tumawid sa Kipot mula sa mga daungan ng Iran. Pagkatapos, may mga barko rin mula sa iba pang mga bansa sa Gulpo na umaasa sa Strait of Hormuz na dapat ding isaalang-alang. Sabi ng New York Times, sinabi ng CENTCOM na hindi nila hahadlangan ang kalayaan sa paglalayag ng mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz mula sa mga daungan sa labas ng Iran. Malaking buntong hininga ng ginhawa sana ang umalingaw-ngaw sa natitirang bahagi ng rehiyon ng Gulpo dahil sa balitang yon. Ayon kay James Krasker, profesor ng internasyonal na batas pandagat sa US Naval War College, sinabi niya sa New York Times na hindi pa rin tuluyang ligtas sa panganib ang mga barko mula sa mga bansang iyon. Ayon kay Krasker, may karapatan ng mga bansang sangkot sa digmaan tulad ng US at Iran na magpatigil at magsesat ng anumang pribadong barkong dumaraan sa neutral na tubig tulad ng Strait of Hormuz. Kaya, kahit sinasabi ng US na papayagan nitong dumaan ng mga barko mula sa mga pantalan na hindi Iranian, maaring subukan ng Iran na magpatupad ng sarili nitong counter-blockade para pigilan silang makadaan. Mahalaga rito, legal ang lahat ng ito sa isang paraan. Ganon din ang kaso sa blockade ng Iran at balak ng US na blockade. Pareho silang itinuturing na mga belligerent sa ilalim ng internasyonal na batas pandagat at ang klasipikasyong iyon ang dahilan kung bakit nila nagagawa ang mga sinusubukan nilang gawin sa Strait of Hormuz. Ang mga barkong hindi pinapatakbo ng Iran o US ay itinuturing na neutral at maaring mapatigil at inspeksyonin sa pinag-aagawang karagatan. Maaring hindi issue ang legalidad para sa US, pero ang tunay na problema na haharapin nito sa blockade na ito ay ang malaking problemang Iran na hindi nila pwedeng baliwalain. Lahat na napag-usapan natin ay inaakalang kayang gawin ng US ang blockade ng maayos. Papasok ang mga barkong pandigma, posibleng may lakas mula sa himpapawid, para hadlangan ng Iran na magpalabas ng mga tanker at komersyal na barko sa mga dauman nito. Simple, pero hindi madali. Ang isang bagay na hindi isinasaalang-alang ng senaryong ito ay ang katotohanan na ang anumang barkong pandigma ng US na nakaistasyon sa Strait of Hormuz ay nagiging target ng Iran. Mabagal pa ang mga target dahil malapit lang sa mga pantalan ng Iran. Ipinunto ng Iran ang pangunahing hamon dito. Nang tumawid ang US Navy sa Strait of Hormuz noong Abril, 11 isang araw bago inanunsyo ni Trump ang blockade, agad nagbanta ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Nangako sila ng matatag at matinding tugon sa anumang barko ng US na magtatangkang mag-blockade sa Kipot. At ginamit din ng IRGC ang Iranian media para sabihing na pilit nilang umatras ang mga US destroyer na pumasok sa Strait of Hormuz matapos silang magpalipad ng drone papunta sa direksyon ng mga ito. Hindi pa tiyak kung totoong mga pahayag na ito, pero siguradong plano ng Iran gawing tinatawag ng Fortune na killbox ang Strait of Hormuz. Kasama sa pagbuo ng sonang yon ang mga minang inilagay nila. Magiging sagabal sa US warships at mga komersyal na barkong pinapayagan ng Amerika sa Kipot, ang mga drone at mabilis na bangka. Maaring hadlangan ng pagharang sa daungan ang mga tanker ng Iran,
Pero di nito mapipigilan ang mabilis na bangka mula sa maliliit na pantalan o mga drone mula sa tagong lugar. Iyan ang malaking problemang dapat solusyonan ng US. Kumpleto sa depensa ang sariling barkong pandigma para labanan ng mga banta. Pero mananatiling walang saysay ang pangako ng CENTCOM na papayagang dumaan ng hindi Iranian na barko sa kipot kung patuloy pa rin magagamit ng Iran ang taktikang humaharang dito. Maaring magbigay ng eskorta ng barkong pandigma sa mga commercial tanker na maglalakbay bilang solusyon sa problema. Nagdadagdag lang yon ng panibagong problema dahil pahihinayin nito ang pagharang sa mga daungan ng Iran. Hindi pa dito kasama ang fact na may average na 138 barko ang dumadaan sa Strait of Hormuz kada araw bago ang Operation Epic Fury. Kahit magsimulang mag-escort ang US, sobrang dami pa ring barkong kailangang bantayan araw-araw. Pwedeng may makalusot sa bantay. Isang matagumpay na atake ng Iran sa barkong komersyal ay maaring magpatakot sa iba pang barko na bumiyahe muli. Nagmumukhang sugal ang blockade ng US kapag isinasalang-alang natin ang mga bagay na ito. Pero para sa US, maaring sulit ang gantimpala kapalit ng panganib. Ang pagpigil sa mga barko ng Iran ang pangunahing layunin ng Amerika. Kahit pa ito ay mas mahalaga kaysa sa pagtiyak ng ligtas na paglalakbay ng mga barkong hindi pag-aari ng Iran. Kung magagawa ito ng US ng sapat na katagalan, naniniwala silang mawawala ang alas ng Iran at mapipilit ang isuko ang kontrol sa Strait of Hormuz. Paano? Kapag di makapaglayag ang oil tanker at komersyal na barko ng Iran, nahihirapan ang ekonomiya nito. Malaki ang benepisyo ng Iran sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sarili nitong pagharang sa kipot. Sabi ng Bloomberg, mula 1 hanggang ika-23 ng Marso ang rehimen ay nag-export ng 1.6 milyong bariles ng langis kada araw at kumita na nga sa $139 milyong bawat araw. Dahil sa matinding krisis sa ekonomiya ng Iran bago pa ang Operation Epic Fury at sa pinsalang dulot ng pag-atake ng US, hindi kayang mawala ng rehimen ang perang iyon. Abot sa $4 bilyong kada buwan ang mawawala kung magtagumpay ang blockade ng US. Dito papasok ang pressure ng Amerika dahil ang naval blockade ay ibig sabihin hindi na nila kailangang magpadala ng ground forces sa Iran para pigain sa ekonomiyang rehimen. Ang mga tanker na nagbabayad ng toll sa Iran na sinasabing umaabot ng higit $2 milyong bawat barko ay mawawalan na rin ng dahilan para bayaran ang halagang iyon. Kung haharangin na ng US agad paglabas ng kipot, walang silbi magbayad sa umpisa pa lang. Layunin ng Amerika na iparalisa ang ekonomiya ng Iran para mapilitang makipag-usap ang kanilang rehimen. Lalakas pa ang presyon ng US para makuha ang gusto nila sa kasunduang nuklear. Kung magawa ito ng US, babaliktad ang sitwasyon. Maaring magkaroon ng problema sa huli. Ang pagharang ng US sa Strait of Hormuz ay blockade pa rin at nararamdaman na natin ang epekto nito. Sumirit ang presyo ng langis lampas sa $103 kada bariles matapos ang anunsyo ni Trump. Ayon sa CNBC, tiyak na mararamdaman ng China at India, malalaking mamimili ng langis na dumaraan sa Strait of Hormuz ang epekto ng US blockade. Maaring magdulot ng maraming legal na hamon at mas matinding labanan ang taktika ng US sa negosasyon, lalo na kung ideolohikal na rehimen tulad ng Iran ang kaharap, dahil maaring hindi sapat ang presyur sa ekonomiya para mapaurong ito. Tanong din kung sasali ang ibang bansa sa internasyonal na komunidad. Sinabi ni Trump na magkakaroon ng US ng mga international na katuwang na tutulong sa blockade, kahit hindi niya binanggit kung sino ang mga katuwang na iyon. Inanunsyo ng UK na hindi sila kasama, kaya isagad ang bansa na hindi kasali. Marami pa ring hindi tiyak sa narinig natin, pero malalaman natin agad ang plano ng US sa blockade. Posibleng sumali pa ang Ukraine bilang kakampi. Hindi magpapadala ng mga barko ang Ukraine para tulungan ng US dahil halos wala na silang navy at abala ang natitirang barko sa digmaan kontra Russia. May kaalaman ng Ukraine sa drone na pwedeng makatulong sa US sa pagharap sa tugon ng Iran sa blockade ng Amerika. Ibinibigay na ng Ukraine ang kanilang kaalaman sa drone sa mga bansa sa Gulf at maaari mong malaman ang lahat tungkol dito sa pamamagitan ng panonood ng aming video. Kung nagustuhan mong video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang pagsusuri sa Strait of Hormuz. Salamat sa panonood.